pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng Kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang Kanyang kapurihan manatili magpakailanman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Good morning, brothers and sisters. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for His pardon and forgiveness. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. By your help, we beseech you, Lord our God. May we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, the Lord is God's salvation, past, present, and future. To the people exiled in Babylon, He announces through the prophet Isaiah His plan of saving them once more. God will work a new exodus that is even more wonderful than the first. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snuffed out and quenched like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago, consider not. See, I am doing something new. Now it springs forth. Do you not perceive it?
In the desert, I make a way. In the wasteland, rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. When the Lord brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad indeed. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like the torrents in the southern desert. Those that sow in tears shall reap rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall come back rejoicing, carrying their sheaves. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. On the second reading, when Jesus becomes the center of our lives, we are continually moved to know the Lord more deeply and more intimately, and thus to share in His life. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have accepted the loss of all things, and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having any righteousness of my own based on the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know Him and the power of His resurrection, and the sharing of His sufferings by being conformed to His death, if somehow I may attain the resurrection from the dead. It is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I, for my part, do not consider myself to have taken possession. Just one thing, forgetting what lies behind by straining forward to what lies ahead. I continue my pursuit toward the goal, the prize of God's upward calling in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Glory to you, O Word of God. Glory to you, Lord Jesus Christ. Even now says the Lord,
The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now, in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga OFW. Ang red na ribbon na ito ay laging pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo niyo. Welcome sa Our Lady of Lasalet Quasi Parish, kung saan ayos lang po umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na Birhen ng Lasalet sa pag-iyak at sa pagdarasal sa Diyos upang maging maayos ang lahat. Pabor po ba kayo sa parusang bitay o death penalty? Sa palagay po ba ninyo, ito ngayon ang solusyon sa maraming karahasang nangyayari ngayon? Sa palagay po ba ninyo, ito rin ang gusto ng Panginoon? Lumulutang na naman ang issue na sana magkaroon daw ng death penalty. At walang duda na may kinalaman ang marami nating nararanasang krimen ngayon. Nandyan halimbawa ang kamakailan lamang ay allegedly pangahalay, panggagahasa ng isang ama sa sariling anak niyang minor de edad pa, pati na sa dalawang stepdaughters niya sa Laguna. Habang ang kanyang misis nagpapakahirap overseas. Nandiyan ang walang hapas na pagrat-rat, pag-spray sa isang SUV ng mga suspect na sakay din ng SUV. 3 p.m., maraming tao, traffic, rat-rat. Akala mo sa pelikula lang nangyayari, ngayon nangyayari na sa totoong buhay. Ang lalakas ng loob. Sa San Rafael, Bulacan. At syempre, ang usong-uso, road rage. Usong-uso, kasi ang daming mainitin ng ulo. Tumingin kayo sa akin, sigurado ko, mainit din ang ulo nyo pag nagdadrive kayo. Nagmuntik-muntik na kayong ma-involve sa ganito. Muntik na, nagkamurahan na kayo sa pamamagitan ng mga busina ninyo. Muntik na kayong bumaba, di ba? Brad, isa lang. Ingat. Yung mabilis mong emosyon, pag-iisihan mo yun habang panahon. Ang tip ko po sa inyo, kasi ako rin, mainitin ang ulo ko. Pero malaki na in-improve ko. Ang tip ko po sa inyo, bago po natin hawakan ng manubela, dasal muna,
Sa pagdarasal, sabihin mo na agad, Lord, pakibigyan mo po ako ng pasensya. Pakibigyan mo po ako ng consciousness na ikaw ay nasa tabi ko, ikaw ay kasama ko, para ano man ang ma-encounter ko sa daan, kalmado. Sa panalangin mo, sabihin mo na yon. Sa panalangin mo, itanim mo na natin sa isip natin yon na talagang makaka-encounter tayo. Lalong-lalo na sa bansang ito. Ang daming kamote riders. Kamote drivers. So bago tayo mag-drive, ipagdasal na natin yon, tanggapin na natin yon para makapagbaon agad tayo ng mahaba. Hindi mahabang tubo, hindi mahabang barel, mahabang pasensya. Hilingin natin yung ganong grasya. Para kapag nandyan na, kasi sinisigurado ko sa inyo, makaka-encounter kayo dito pa ba? Pag nandyan na, unahan mo na. Hindi ng mura, hindi ng suntok, hindi ng arangkada, kundi ng pasensya. Sipin mo nang lagi, ganun talaga. I mean, may mga taong pasaway. May mga taong medyo mahina ang pinagkukunan. Benefit of the doubt. Baka pasyado ng pagod, lalong-lalo din po yung mga nagmumotor. Sa init ng panahon ngayon, isipin mo, maghapong nagmumotor yon. Pagpasensyaan mo na, nagmamadali. Kasi pagod na. Benefit of the doubt, baka talagang may hinahabol na importante. Benefit of the doubt, sorry, pero baka natatae. Again, I'm sorry. Kasi dati nangyayari, hindi ako natatae, ha? Ang sinasabi ko, kapag may biglang nag-cut sa akin, o kaya ayaw akong pasingitin, traffic naman, at talagang sumisigaw ako. Sinisigaw ako yung driver, mauna ka na, natatae ka, no. Oh, promise. Pero sinisigurado ko, nakasarado yung bintana ko. At tinted ako. Ano ako, loko-loko? Duwag din to. Pero mas mainam na yun. Tip ko sa inyo, kapag tensyonado na yung sitwasyon, lalong-lalo na, kasi hindi mo makukontrol yung emosyon mo sa una Bubusina ka ng malakas talaga na para ka nagmumura Pag bumaba yung binusinahan mo, kahit na nakita mong, ay, maliit, kayang-kaya kong dapurakin, kukutusan ko lang ta. Hindi mo alam kung anong karga niyan. Hindi mo alam kung saan galing pamilya yan. Kahit na nasa tama ka, pakiusap, Brad, doon ka lang sa sasakyan mo. Hanggat safe ka, nakikita mo naman ang nangyayari. Huwag kang bababa. Wag. Papigil ka dun sa asawa mo. Papigil ka sa anak mo nagsasabing, Dad, tama na. Kaya yung mga bumababa pa rin, iniisip nyo lang yung sarili ninyo. Isip nyo lang yung sarili nyo, ang yabang ninyo. At kapag bumaba ka, kailangan mong panindigan ang yabang mo. Bumaba ka Marami nang nakakakita, marami nang nagbi-video. Siyempre, ikaw, kasubuan na ito, bumaba ako Kailangan makipagmurahan na ako. Kailangan makipagsuntukan na ako. Totoo, mapapasubo ka na, maniwala ka. Huwag kang mababa. Kasi pag bumaba ka, pag tensyonado ng sitwasyon, gulo yan. Bigyan ko kayo ng pruweba, ha? Ito, anak. Kamakailan lang nangyari ito. Ako mismo nag-imbestiga nito. Ito yung nagagawa talagang perwisyo ng road rage. Mga nagkakabungguan, mga nagkakabanggaan. Mangga. Butas-butas. Ha? Tingnan nyo, ayan Maawa kayo. Butas-butas. Ano to? Munggo. Ayan maawa po kayo. Pisak-pisak. Mangga, butas-butas. Munggo, pisak-pisak. Bakit? Ito po ang eksena bago nangyari ang sakuna. Ang sabi ng mangga sa munggo, aray! Ba't ka ba namumunggo? Ang sabi ng munggo sa mangga, ikaw kaya ang namamangga.
nagkamanggaan, nagkamungguan, kaya nagkasakit. Anak, umalis ka na bago ka masama sa kahihiyan. Corny ba, ha? Basta wag kang bababa. Wag mong subukan. Paghisihan mo, maniwala ka. Makakakuha tayo ng isa pang tip. Ay, ang gandang tip nito. Sa ating Ebanghelyong napakinggan, na madalas yung detalyeng ito, hindi natin pinapansin. Akala natin kung ano lang, akala natin hindi mahalaga. Ano yung detalye po? Yung yumuko si Kristo, sumulat sa lupa gamit ang daliri niya. O, di ba? Hindi masyadong pinagninilayan yan. Hindi natin masyadong napapansin yan. Kasi ano ba naman yung action na yan? Parang immaterial naman. Kasi hindi naman sinabi kung ano yung sinulat. At kasi umalis yung mga tao. Hindi dahil sa sinulat niya kung ano man yon, kundi dahil sa sinabi niya. So ano yung halaga? Nung pagyukod na yon, pagsulat gamit ang kanyang daliri, yung part na yon. Tandaan natin kapatid, hindi ilalagay sa Biblia kung hindi mahalaga. At ang isang kahalagahang makikita ay kung papaano tinrato o hinarap ni Kristo ang isang tensyon na sitwasyon. Ang isang sitwasyong tensyonado na. Imagine, ito yung eksena. Ganyan, no? Daming tao. Nandyan sa harap ni Kristo, ang nakita, nahuli sa akto, adultery, pangangalon niya. Nandyan sa kanyang harapan ang isang babaeng kailangan ng parusahan kasi yun ang idinidikta ng kanilang kautusan. Tandaan natin, si Kristo ay Hudyo. Hindi pa naman talaga sigurado yung mga tao na si Kristo ay Diyos na totoo. Hudyo siya na dapat sumunod sa kautusan. At isipin po ninyo yung pressure ng mga taong may hawak ng bato. Nakahanda na sila eh. Sige, langya ka. Ako nga yung asawa ko, kahit amoy sapsap na at lumba-lumba na, pinagtitiisan ko, hindi ako nangangalo niya Tapos ikaw nangalo niya ka, swerte mo, babatuhin kita. You see, the self-righteousness, minsan ganun tayo Gigil na gigil tayo sa isang makasalanan kasi ginagawa niya yung hindi natin magawa. Pero gusto natin gawin. Sa puso natin, makasalanan din tayo. So nakita niyo yung pressure ng mga tao, batuhin na yan! Batuhin na yan! Gigil na ako dyan. At yung pressure ng mga scribe at pariseo, na tanong ng tanong, ano gagawin namin dito? Nakita niyo yung pressure? Alam naman ni Kristo na sinisilo lamang siya ng mga pariseo. He could have easily reacted. At sabihin sa babae, ano ka ba naman? Alam mo namang kamatayan ng hatol dyan, ba't ginawa mo pa rin? At pwede niyang sabihin sa mga scribe at pariseo, huwag niyo nga ako niloloko, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Tinatrap niyo lang ako, niloloko niyo ako. Alam ko, nasa puso ninyo. Pwedeng ganun Pwedeng ganun Pero kung ginawa ni Jesus yun, magiging mas lito ang mga tao, mas tensyonado ang sitwasyon. Kaya doon niyo po makikita yung halaga ng pagyuko niya sandali, yung parang wala siyang narinig kasi binobombard siya ng pressure. Ayaw niyang paapekto sa kanila. And true enough, hindi naapektuhan yung sinabi niya. Ang ganda ng desisyon niya. Ang ganda ng sinabi niya. Hindi niya sinabing huwag niyong batuhin. Sinabi niyang batuhin ninyo, provided ang unang bumato. Ang unang pumatay sa kanya ay kung sino mang walang kasalanan sa inyo. Ang ganda ng kaya yung mga tao na ganun, wak, muwi silang pupuit-puit. Grabe yung sagot na yun I did not see it coming. Grabe. Nakita niyo na? Kasi mas maliwanag yung isip ng Panginoon. Hindi apektado ng emosyon, ng sitwasyon. Sabi nga nila, kaya tayo, ang utak natin nasa itaas at ang emosyon natin nasa ibaba para pangibabawan, mag-isip ka. Huwag kang padatala sa sitwasyon. Ganun sana. Kapag tensyonado na, huwag na tayong dadagdag pa.
At nararamdaman naman natin kapag nagagalit na tayo mararamdaman mo naman na parang isang bulkan na papasambulat na. Easy lang. Easy lang. Huwag kang paprovoke sa iba. Isang magandang tip ay ang ganda nito. Inhale, exhale. Inhale ka. Huwag mabilis, para kang addict. Dahan-dahan. 3 seconds. Through your nose. Hold it for 5 seconds. 6 seconds, kung kaya. And then, i-exhale mo through your mouth. Dahan-dahan. Kung may pagkakataon pa, ulitin mo ulit. Sinasabi ko sa iyo, kahit mabilis mong gawin na isang beses lang, malaki ang magiging epekto niya. Kakalma ka Kakalma ka, makapag-isip ka. Mas maririnig mo ang konsensya mo o ang boses ng Diyos na nangungusap. Huwag mong gagawin yan. Huwag. Iwasan mo na yan. Palipasin mo na yan. Madalas kasi kapag tensyonado na ang sitwasyon, ang naririnig lang natin, sarili natin. At nadadamay tayo sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin na pare-pareho lang naman ang umiiral sa atin ay yung pagiging karnal natin, yung pagiging tao natin. Kasi yun ang immediate na naapektuhan yung senses natin Kaya madalas yan ang unang nagre-react Pero tandaan mo kapatid, hindi ka lang katawan, may espiritu ka rin. Huwag kang mapaalipin sa nararamdaman mo. At hindi tayo hayop na basta sinipa ka dahil aso ka, kakagat ka na. Walang isip ang aso. Pag sinipa tayo, mag-isip ka muna, kakagat ka ba? Gaganti ka ba? Pause muna. Hinto muna. Hayaan mong humupa yung katawan mo, yung emosyon mo, para marinig mo ang kaluluwa, ang voice ng Panginoon sa puso mo. Tingnan po ninyo ito Yung issue na yan tungkol sa death penalty, o wag ng death penalty, tokhang. Ang dami sa inyong may gusto niyan. Dami sa inyong may gusto niyan. Lalo pang lumalakas yung kagustuhan nyo kapag may nararamdaman kayong panig sa gusto niya. Gusto rin niya. Sige. Isa lang. Saan nanggagaling yan? Sa galit. Saan nanggagaling yan? Sa frustration. Saan nanggagaling yan? Sa disappointment. Saan nanggagaling yan? Sa quick fix. O saan galing yon? Sa spirito? I don't think so. In all honesty, can you really tell me na yan ay galing sa Panginoon? Sige nga. Ezekiel 18:23. Hindi gusto ng Diyos ang kamatayan ng isang makasalanan, kundi ang kanyang pagpabago. Maliwanag sa Ebanghelyo. Hindi niya hinusgahan ng kamatayan yung babae. Pero hindi sinabi ni Kristo, hindi nagkasala yung babae. Kaya nga sabi ng Panginoon dun sa babae, hindi kita hatulan ng kamatayan. Pero, umalis ka na at huwag ka nang magkasala pa. Umayos ka na. In the same vein of thought, lahat ng mga adik na yan, hulihin, ikulong. Lahat ng mga pusya, lahat ng mga kriminal, pagsama-samahin sa kulungan. Pero wag mong idikta na dapat patay na yung mga yan. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Lalong-lalo na sa mundong ito na ang Lady Justice ay hindi naman talaga nakapiring ang mga mata. Alam mo yun. Mula pa nung panahon ito ng Panginoon. Akalain yung babaeng nakiapid, babatuhin, nasan yung lalaki? Nasan yung lalaki? Kaya hindi malayo, nang nakita ni Jesus yung babae, naisip niya ang kanyang mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Baka nakakalimutan nyo, kamuntik na rin siyang batuhin hanggang sa mamatay. Kasi hindi naman alam ng mga tao at hindi naniniwala ang mga tao na nagbuntis si Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung hindi naitakas si Maria, patay na rin si Maria, na para bang siguro yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Yung nanay ko, muntik nyo na rin patayin Hindi nyo naman alam ang katotohanan Yung babaeng ito, papatayin na natin. Hindi ba maliwanag sa inyo na set up ito? Nasaan yung punot dulo? Nasaan yung lalaki? Gusto nyong patayin yung mga adik?
ni hindi nyo naiisip, saan ba nanggagaling ang droga? Sino kumukonsente? Sinong protektor? Kaya, kapatid, maging mahinahon. Isipin mo kung yung katwiran mo ay talagang katwiran ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala, dadating ang paghuhukom, dito man o sa kabila, basta meron, sapagkat ang Diyos ay makatarungan din naman. Kaya nga sa Biblia, nililipol din niya ang mga makasalanan. Kaya nga bumaha nalipol yung mga makasalanan Pero tandaan niyo, bago bumaha ng malaki, nung panahon ni Noah, almost 100 years muna yung ibinigay na tsansa. At baka nakakalimutan ninyo, yung Noah's Ark, hindi lang yun para kay Noah, hindi lang yun para sa mga animals, para yun sa mga tao, hanggang sa huli may tsansa. Magbigay muna ng tsansa bago ang kamatayan. At yung kamatayan, hindi tayo ang magdidikta, kundi ang Diyos. Pakisiksik natin yan sa isip at puso natin. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ang mga nasa langit. Luke 6:36. Unfortunately, sinusunod natin ito, pero hindi sapat. Bakit? Kanino tayo nahabag? Sa dapat nating bigyan ng limos. Kanino tayo nahabag? Sa may sakit, tinutulungan natin, inaabutan natin. Ayos yun. Pero tandaan po natin, yung konteksto ng Luke 6:36, basahin po ninyo pag-uwi ninyo. Ang konteksto nito ay hindi pagbibigay ng limos sa mahirap. Ang konteksto po nito, sinabi ito ni Kristo sa konteksto ng pagbibigay habag sa taong hindi kahabag-habag. Kaya nga ang kapartner ng Luke 6:36, be merciful as your heavenly Father is merciful, ay ang Matthew 5:48. Be perfect as your heavenly Father is perfect. Nakita po ninyo, magka-partner yan. Dalawang salita lang pagkakaiba niyan, pero magkahugpong yan. Luke 6:36, maging mahabagin kayo tulad ng inyong mga nasa langit. Matthew 5:48, maging ganap kayo, maging kumpleto ang kabanalan ninyo tulad ng inyong ang mga nasa langit. Ito, pagdugtungin natin. Look at me. Please don't lose this. Mahirap mahabag sa hindi kahabag-habag. Pero pag ginawa mo sa tulong ng Diyos, dun tayo nagiging ganap na kanyang anak. Hindi sa pagsisimba, hindi sa paglilimos, bagamat mahalaga ang lahat ng yan. Pero ano sabi ng Panginoong Yesus, ginagawa din yan kahit na mga makasalanan. Ang hindi ginagawa ng mga makasalanan, mahabag sa isang tao hindi kahabag-habag. Kaya nga mahirap. Pero kapag ginawa natin, dun tayo nagiging ganap na kanyang anak. When we forgive, kapag tayo nahabag, kahit sa hindi kahabag-habag, God is like, anak nga kita. Anak nga kita. Baka nakakalimutan ninyo, sinabi ni Kristo sa mga Pariseo, patungkol sa kanila, kung ang kabanalan ninyo ay katulad lang ng kabanalan ng mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin ng lang, kulang? Ito ngayon. Sa lahat sa atin dito, sino man ang pinakamadasalin, hindi ka ubra sa Pariseo, sa dalas niyang magdasal. Sa lahat sa atin dito, naman ang bibigay ng limos, sinasabi ko sa iyo, walang uubra sa inyo sa paglilimos sa binibigay ng mga Pariseo. Sa lahat sa atin dito na nagfa-fast, sinasabi ko sa iyo, ilalaban ko sa iyo ang isang Pariseo, matinding mag-ayuno. Gaano katinding magdasal, magbigay, mag-ayuno? Ano sabi ng Panginoon? Kulang. Bakit kulang? Sapagkat ang mga Pariseo hindi nahahabag sa makasalanan. Anong sabi sa Biblia? Ganun na lamang ang kaligayahan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan.
Kapag nagsisimba tayo, kapag nagbibigay tayo, masaya sa kalangitan. Pero kapag tayo nagbibigay ng tsansa at yung binibigyan natin ng tsansa, dadako sa punto na magbabago talaga, doon mas masaya ang kalangitan. Besides, ikaw na magulang, sige nga, gusto mo ba ganito? Yung isang anak mo pasaway, sabihin mo sa ibang mga anak mo, condemn him. Parusahan nyo. Tikisin ninyo. Huwag niyong kibuin. Itakwil nyo na. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Nung talinghaga ng alibughang anak? Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Kahit gaano kasama, kapatid mo yan. Ikaw ba ganun ka? Hindi nga ba't kung may anak ka, pamangkin, ito bata, mabait. Yung isa mong anak, yung isa mong pamangkin, sinapak o kaya kinuhan ng toys. Yung anak mong yun, tiis lang. Gustong gumante. Magsusubo na lang sa'yo, Mama, Papa. Di ba natutuwa ka sa anak mong hindi gumante? Di ba natutuwa ka sa anak mong minamahal pa rin yung isa mong pasaway na anak? Di ba ganun ang magulang? Gusto niya magmahalan ng mga anak niya na kung may pasaway man, pagsamasamahin nating pagtiyagaan. Ganun ang tunay na magulang. And besides, nagtagumpay na ang demonyo sa lumabas ng sasakyan at pinagmura-mura ka. Nagtagumpay na. Nanalo na ang demonyo sa taong nakasakit sa iyo. Pinanalo mo pa siya sa sarili mo. Bakit? Sinong natuwa? Ang diablo. Sinong nalungkot? Ang Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos sa ibibigay sa iyo para hindi ka pasamain ng masamang sitwasyon na ginagawa sa iyo. Basta, pakinggan natin siya. Pakinggan natin siya. Hingin natin ang awa at patnubay niya. At sinisigurado ko sa inyo, mas maganda ang paraan niya. Kung kailangang maghiganti, mas maganda yung paghihiganti niya. Yun naman ang sabi niya sa Bible, di ba? Vengeance is mine, it is not yours. Bakit ba ako quote ng quote sa Bible? Para sabihin sa inyo na hindi galing sa akin ito. Sinasabi ko lang sa inyo, aaminin ko sa inyo na may karumal-dumal na pangyayari, isa ako sa minsan nag-iisip, dapat isalvage na yan eh. At baka hindi nyo alam na minsan nasabi ko na sa sermon ko, biktima din ako at ang mga mahal ko sa buhay ng isang adik. Pinatay ang isang tao na napakahalaga sa buhay ko na kahit hanggang ngayon, 6-7 taon, linggo-linggo pinupuntahan ko pa rin sa sementeryo. Ganon siya kahalaga para sa akin. Pinatay siya ng isang adik. Sinasamahan ko yung pamilya dati sa paglilitis, nandun yung adik. Minsan ngingisi-ngisi. Yung sarili ko, sabi ko, napatay na ito talaga. Dapat tinutukhang to. Pero alam ko sa puso ko, sinasabi ng Diyos, Father, naintindihan ko yung pain mo, pero hindi ganyan ang gusto ko. Akong bahala sa kanya. Ako rin ang bahala sa pain mo. Diba sabi ko sa'yo, ipagdasal mo ang mga umuusig sa'yo. Diba yun ang sabi ko sa inyo? Aalisin ko yung pain sa puso mo. Akong bahala sa kanya. Maniwala ka. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos.
Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Ipikit natin ang ating mga mata. Manalangin tayo. Panginoon, hawak ko po ang tapat ng puso ko. Yung puso kong nasaktan, kaya nagalit, kaya nagdududa na, kaya nagtatampo, dahil sinaktan po ako eh. Yung binigay ko hindi pinahalagahan, yung mga ginawa kong mabuti binaligtad, ako pang masama ngayon. Yung pagmamahal na binigay ko hindi sinuklian. Panginoon, nahihirapan na rin ako eh. At alam ko na hindi ito ang tama. Ang tama ay magpaubaya ako sa iyo. Sa katarungan mo, sa pamamatnubay mo, Panginoon, tulungan mo po akong maalis ang galit ko, ang pangamba ko, ang lungkot ko. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung ang paiiralin mo ay ang pagiging anak mo ng Diyos, hindi ang iyong pagiging tao, mas aangkinin ka ng Diyos. Anak ka niya. Mas bibigyan ka ng pagpapala na iyong makaya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi natutulog ang Diyos. Kung mahal ng Diyos ang isang makasalanan, come on! Lalong-lalo ka ng inargabyado. Lalong-lalo na ikaw na iniwan. Lalong-lalo na ikaw na wala namang ganong kasalanan na pinakanasaktan. Ikaw pa ba ang kanyang pabayaan? Hindi mangyayari yan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Prayers of the faithful for every petition. Our response will be, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. By the Spirit of truth, may our church leaders be able to proclaim courageously the gospel, even amidst neglect, disinformation, and criticism. We pray. Lord, listen to our prayer. Under the guidance of the Holy Spirit, may our national leaders and citizens vigorously pursue justice for the poor, moral and spiritual renewal, and defend at all cost human life. We pray. Lord, listen to our prayer. By the light of faith, may those who are preparing for baptism be led and directed by their sponsors and catechists toward the steps of Christ, our resurrection and life. We pray. Lord, listen to our prayer. By the passion and death of Christ, may all the baptized create communities of faith that will be rich havens of compassion and love. We pray. Lord, listen to our prayer. By the power of the Holy Spirit, may God welcome our beloved dead to the beatific vision, so that they may be set free and come to eternal life. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions.
including the prayer for the complete and quick recovery of Leoncia, Sister Terry, Teresita, Lerma, Alona, Juliet, Remy, Rudy, Julie, Ligaya. Let us pray to the Lord. Lord, listen to our prayer. Father, Jesus' word of mercy saved the woman who was condemned to death. Save us also from death and fill us with the life you want for us through his cross. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Offertory. Sumasamo kami sa'yo para patiyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lubot naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Singin ang aming dalangin, yaring alay ay tanggapin. Lahat kami pagpalain at kandumin sa iyong piling. Sumasamo kami sa'yo para patiyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po namin handog buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban.
gisag na bigay mo kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Idulot mo ang sarili namin, laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap, pag-aalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Tunghayan mo kami sa yaman ay kapos. Gawin karapat-dapat bunga ng pagpapago sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at anak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Idulot mo ang sarili namin, laging maihandog sa banal mong hapag ngayon. Amin ang ginaganap, pag-aalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at anak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. sa tanggapin mo ang ngalan
sa iyo ang handog na ito. Muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo, paghariang lahat, ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of the Christian faith, graciously purify them by the working of this sacrifice through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so with all the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang ng paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
Let us proclaim the mystery of our faith. At the resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Dennis our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads as we pray for our departed loved ones, relatives, and friends. Kindly include Pope Benedict, Bishop Cirilo, Bishop Manuel, Bishop Jose, Monsignor Mar, Monsignor Jimmy, Monsignor Jojo, Monsignor Manahan, Monsignor Venko, Monsignor Rani, Father Bert, Father Vistan, Father Chiki, Father Danny, Father Ding, Father Edwin, Father Ronald, Father Empay, Father Luciano Feloni, Father Sammy, Father Ray, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say,
but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but in the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan ko. Peace be with you. Peace be with you. Behold, Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasabihin. At maging sa uling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, in whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in it. alalahanin, Alalahanin, O Mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa, Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming matunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala na sa isay ang iyong paghihirap. Ilinawa namin sa iyo aming inang Lia, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa.
mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kasama natin ang mga nagsisimbanlen through online broadcast of this Mass. Salamat po. Salamat sa pagtangkilik din sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng Alkasyang. Maraming salamat po kapag sineshare po ninyo ang ating mga live masses at ang ating mga recorded reflections. Nakatutulong din po sa atin yon. Maraming salamat po sa inyo. At salamat din sa pagtangkilik sa mga produkto ng Sri Nelson na Crown. Maganda po, lalo na ngayong Kwaresma, ang bisita iglesia. At kahit na hindi Kwaresma o pang mahal na araw, pwede nating pangsimba. Maganda po yung attack at maganda naman din yung message. Maganda yung quality. Salamat po sa pamamagitan ng lahat ng mga tulong ninyo. Nakatutulong tayo sa iba. Okay? Paalala po, ang Lenten Recollection natin ay this coming April 10. Sa darating na Huwebes, alas 7 ng gabi, pagkatapos ng misa, maganda pong magsimba na rin po kayo para nakapwesto na po tayo at magsisimula na tayo pagkatapos ng misa ng 6 p.m. So 7 p.m. around that time, Thursday, ang magbibigay po sa atin ng recollection ay si Father Dave Concepcion. Alam kong marami sa atin ang nakakakilala sapagkat kilala siya sa social media dahil sa kaniyang magandang mga pagninilay. So, makikita na po natin siya ng personal. So, punta po tayo dito ng alas 7 ng gabi or alas 6 ng gabi, Huwebes, April 10. Salamat! Wala pong papalakpak pagkatapos ng final blessing. Okay? The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us, including our loved ones, our country. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of all, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. They saw a great light near the spring, and then it lowered and they saw it come. Then all at once they saw a lady crying there. And she wept, although while she spoke, they saw her tears flowed from her eyes. They flowed in steady streams of light. They flowed in steady streams of light. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.